Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung nakakabahala na kidnapping and murder of a Filipino-Chinese businessman, si Mr. Andy Key at ang driver niya, at ang reaksyon ng business groups, especially mga Filipino-Chinese business leaders, nagrereklamo na, nagpahayag na ng pagkadismaya ang mga business leaders natin. At ang PNP naman, nagsalita. Kalmado lang daw tayo, sabi ng PNP chief. Sabi niya ito, sabi ng PNP chief kahapon, "We call for calm and unity. These isolated incidents do not define our nation." Ano lang daw yun? Isolated lang ba? Hindi daw yun ang talagang okay lang daw tayo. Kaya kalmado lang. Okay, ito, may statement ng isang Filipino-Chinese business leader. Pakinggan natin hindi ko kilala kung sino ito. Napanood ko lang sa Facebook reel. Kasi sabi ng PNP, isolated case lang daw ito eh. Ayan. Pinatay pa. Ito ang ayaw na. Natatakot yung mga business community dahil po sa kidnapping nito kasi this is very unique eh. Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw na. Natatakot yung mga business community dahil po sa kidnapping nito kasi this is very unique eh. Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw. Yun. Nagbayad ng ransom. I don't know how many millions, but I'm sure malaki-laki ito. After na tinanggap yung bayad, ayun, tinuluyan pa. Mas okay na lang yung nangyari last month ba yun, February, yung again, involving Filipino-Chinese family, yung anak, kinidnap, pinutulan ng daliri. Nung nagbayad ng ransom, yun, pinakawalan yung bata. So, kaya dahil pera lang na walang buhay, nandun. Ito, kaya hindi natin masisisi ang business community, especially our Filipino-Chinese brethren, na matakot. Kasi nagbayad ka na nga, tinuluyan pa. I don't know kung ano ang basihan ng PNP chief na sabi niya, kalmado lang tayo. Kalmado lang daw. Ulitin ko. "We call for calm and unity. These isolated incidents do not define our nation." Kaya, okay, isang Filipino-Chinese business leader, si Madam Teresita Angsi, maliban nga sa pagpaslang ng kabaro nila, mayroon pa siyang panawagan. Nakakadagdag sa sakit ng pamilya, sabi niya. Ito, post ng Chinoy TV. "Here's a reminder to practice empathy and respect, especially in times of tragedy. Let's not add to the family's pain by sharing distressing images. Instead, show kindness and understanding. Take a moment to think before you act." Yung ipinablis nila yung litrato ng dalawang biktima, yung driver at saka si So, ito yung exact statement ni Madam Teresita Angsi. Sabi niya, "Please don't circulate these photos of the dead. Have some sensibility. What if tatay nyo yan? Do not victimize the family all over again. They have suffered enough." Ako nga, nakita ko rin yung picture na yun eh. Nanginig ako, hindi ko na tinitigan dahil karumal-dumal eh. So, let's read the comments. Alan Du,
That's right. Respect the family. Bakit pa kasi publish pa na, no? Tara Peps, adding insult to injury. Camry D, respect the dead, not the family. Gerald Chan, that's true. Let's not circulate the photo. Herbert Manaligod, agree. I hope, though, that you can reach out to the one who's bullying this small country of ours. Jose Ignacio, never happened in Duterte's administration. Yun. Yun ang malaking kaibahan, ano? Panahon ni PRRD, wala akong matandaanan na ganitong pangyayari. Okay, may basahin lang ako. Itong post ni Chinglo. Ikinompare niya panahon ni PRRD. Sabi niya, Justice for Key, et al. And Duterte. A chilling wave of kidnapping cases has sent ripples of fear and frustration across the country, culminating in the gruesome death of Filipino-Chinese steel magnate Anson Key and his driver, Armani Pabilio, whose bodies were found last Wednesday, hogtied, duct-taped, and stuffed inside a sack in the mountainous areas of Barangay Macalbud, Rodriguez, Rizal. Okay. The Key case marks the 13th kidnapping incident recorded since January 2025 alone. Ako, ang dami. And it's only April. Out of these 8 cases involved Chinese nationals as victims. So, tinatarget nila. This is not the first time this happened. Binayaran na ang ransom tapos pinatay pa. Nakakasira talaga sa bayan. Lamented Cecilio Pedro, founder of Lamoyan Corporation and prominent voice in the Filipino-Chinese business community. So, inambing niya yung nangyari rin kay PRRD. Walang waran. So, again, panahon ni PRRD, because of iron hand, wala akong matandaan ng ganyang pangyari. Ngayon, bumabalik na sila. So, tingnan natin, ano ba yung sabi ng Pangulo na horrifying times daw. Panahon ni PRRD, ngayon daw is brighter, peaceful life and future. So, bahala tayo kung kanino tayo mas maniwala. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Og mauna ni ang balay ni ante og karon gisandig na ang hero nga silupin lang in taon og gibutangan na og bato lang sa ibabaw. Mauna ni ang atop ni ante nga silupin. Apan hapit na ni magisi kay ang bato nagkuan naman ang bato. Sumurag mahulog na. Kay magisi naman ang silupin, nag-crack naman. Mauna ni ang iyang atop. Ang ngero po niya, gisklastipan na lang. Gisklastipan. Mauna ni kagagmayon sa ilang balay. Nga bulsot-bulsot na gani. O karon, og ate, unsa inyong maistorya nga natagaan na mo og gero, so karon mailisda na ning inyong atop nga silupin. Unsa inyong maistorya? Salamat mi sa Ginoo nga gitagaan mi sa sin, nalipay gid ni kaayo. Oo. Kanang iatop na gid namo karon kay kabuslot na among atop nga. Silupin. Silupin. Kay gibutangan lang og bato. Oo. Kagisi na gani ang Oo. atop. Ikaw ya, unsa imong maistorya?
Hinaot nga magpadayon pa ning inyong programa nga ingani para daghan pa matabangan nga nanginanglan sama sa mga. Oo, sama sa inyo. Oo, salamat po dia. Oo, salamat sa Ginoo. Sa Ginoo gid kayo ha. Oo, lagi. So, muni ang ilang payag, giisklasti pa na lang ang ilang ngero. Ang ilang balay, maupod ni kagagmayon. So, ilang plato, pila lang kabuok. So, mo na lang gid ang ilang gidakon sa ilang balay. Ug salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube. Salamat sa inyong pagtabang sa sama ilang ate ug kuya nga nagkalisod sila, nga natabangan na gyud sila. Salamat and God bless us all.